Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang dako ka pa. Magkasama sa isang pahina. Libre lang ang umintang sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-kaibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa nisaya, dahil ay hindi na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 24 And today is... is March 25. Yes, correct. 2025. Uy, 25, 2025. Oo nga. Ayan. And it's a Bible Tuesday na. Yeah, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, hindi. Good evening, Tata Bert. Very good evening. Kamusta po kayong lahat dyan? Ayan, ikaw po, Tata Bert? I am okay. Very No problem at all. Wow, yan maganda. Walang ka-problema. Siyempre. Yes. O kung meron man, chill lang si Tata Oo Bert. naman. Ayan po talaga pag ano na. Ayan. So, hello senyor kung nasan ka man. Miss ka na namin. Wala, parang matagal-tagal nang walang ano pong explanation ng mga bagay-bagay. Mga binabasa. Pero yun, ano na rin tayo, Tata Bert, pa Holy Week na. Oo nga, oo nga. At ang iyong Reminder na lang doon sa Yes. mga team members no ng ABFI. Makipag ano na kayo, no? Kontakin niyo na yung mga team leaders. Yes. Para ika nga kung ano mang preparasyon meron ng bawat team, mapag-usapan ninyo. Yeah. Ang Holy Week, Tata Bert, ay... It'll be on 17, I think. 17. Oo, 17, tama po. 18, Ayan, yeah. 17, 18. Ayan. Okay po. Ayan. Tsaka po, maganda nga po yung lecture mo, Tata Bert, eh. 7 last words. So, Yes. para Oo, yun umabot. talaga. Para sakto. Talaga hinati-hati. Coincidentally naman, no, yung naunang dalawa, it pertains to forgiveness. Yeah. Oo. Mm. Yan ang isa sa mga pinakamagandang bagay sa mundo, Tata Bert, pero pinakamahirap gawin ng isang tao. Ano? Totoo. Yan. Pero gano'n na lang eh. Iba kasi, hindi ba kapag ayaw tumanggap ng forgiveness eh. Di ba? Pero gano'n pa man, basta kung gusto mo humingi ng tawa, humingi ka na lang tawa, tanggapin mo ano, hindi. At least, nawala na yung burden sa'yo. Yes, opo. Ganun na Correct lang. yun. Ganun din, kung ayaw humingi ng tawa, at pinurgive ko, okay lang yun. Yes. At least, nabawasan ka na ng karga sa Oo isipan. nga po, no? Yan yan. Grabe. Kasi iba rin ang dala niyang bigat eh. Kala Oo mo naman, wala oo lang. naman. Pero parang, yan, okay po. Ba, dami na po nating viewers. Uy. Hello po sa ating mga viewers. Batiin ko lang, Tata Bert. Okay. Siyempre, Miss Linda Umanya. Ay! Ayan. Kuya Joseph Crisostomo Uy, Ibarra. Joseph. Wow, iba na yung pangalan, Ibarra. Nawala po yung iba. Teka po, naglo-load lang po. Sorry. Ayan. Sigurado po ako, nandyan po si Kuya Si Mamita. Joseph, si Mamita, Ate Judy. Oh, si Judy. Ayan, po. Kasama na rin yan si Kuya Arthur. Mm. Ayan. Okay. Sa words ng sports, mukhang maganda yung nagiging performance ni Alex Wow! Ayala. So far sa ngayon, napasok siya sa quarterfinals. Wow! Na? Opo, Tata Bert. Biro mo yung tinalo niya yung huling tinalo niya, mabigat yun. Oo. Biro mo rated number 5. Yes. Ata, Mm-mm. tinalo niya
ang maganda pa niyang tinalo yung straight set. Kumbaga sa basketball, tinambakan niya. Tinambakan niya. Oo. Galing. Kasi hindi biro makanalo ka ng isang set kasi isang set takes. So, matagal po bago ka makapanalo. Oo. Galing, Atavert. Bukas ata yung quarterfinals niya, once nalusot siya sa semifinals siya. Thank you, Lord. Thank you, Alex. Filipino Pride. Yes. Baka talaga Alex Uy at Alex Torres. Kaya, galingan niyo po sa... Hindi, pero Tatavert kasi di ba nakaka-amaze? Kasi iba naman, aminin na natin, iba yung build ng mga puti. Mas malaki sila, mas kaya nila. Pero siguro yung advantage bilang maliit o Pinoy, mas mabilis kang makatakbo pag mas maliit ka. Sure. Pero skills talaga. Isa pa bata pa siya talaga, 19. Wow! Just 19. Sa ganong edad, yung achievement mo, ganun lang ka-global. Kaya, bilib po kami sa iyo, Alex. Salamat po sa tayo yung nagiging proud na Pinoy. Kaninang umaga nga pala, mga around 9 o'clock, may napabalitang earthquake sa New Zealand. Oh. Sa New Zealand, at nagkaroon din naman ng mga tsunami alert. So parang okay naman na. Pati tayo dahil siyempre, hindi naman kalayuan matatawag yung sa atin, ang New Zealand. Mabuti naman wala naman. Sana nga lang hindi masyadong naapektuhan yung mga tao na nandoon sa lugar na yon. Sa South Island, New Zealand. Siguro sa South din Tatavert. Sana. Ingat-ingat po dyan, lalo na kung may mga kamag-anak po kayo, kamustahin nyo. Okay. So, walang pasok yung mga estudyante dahil sa strike. Strike ng ng grupo ng Manibela. Yes. Ayan po. So, nag-expect Tatavert pag ganyan po, price hike, no? Tatavert, ganyan, pagtaas ba? O, Hindi. Ano Actually, yung ang kini-question nila, yung modernization ng okay po. At ang isang malaking kontrobersya noong kasi ang sinasabi ng LTO at saka yung mga government agency tungkol sa na-involve sa bagay na yan, ang sinasabi more than 80% na raw ng mga jeepneys ang nag-modernize. But it was claimed by the new Department of Transportation na 40% pa lang pala. More than 40%. Yan ang pinangahawakan ngayon ng grupong Manibela. Sana naman magkasundo na sila, magkaayos. At makakuha sila ng magandang solusyon tungkol sa problema na yan. Tama po. Tsaka baka kailangan talaga ng oras hanggang maayos nila. Kasi naiintindihan din po natin yung grupo ng Manibela kasi iba rin naman yung, kumbaga, yung goal nila. Yung kabila naman, baka maraming plano pa po kasi, baka kailangan or budget, so hindi natin po alam. Pero sana maayos na po. For ka ba, Tatavert, okay ka po dun sa pag-modernize po ng mga jeepney? Kaya ako medyo may pagka-sentimental ako talaga na Opo, totoo. Saka hindi ko gusto yung forma. Kung ako rin, Tatavert, pag tanongin mo din ako, parang mamimiss ko yung dating hanap-hanapin ko yun. Yan ang natin paano ba masasabi, Tatavert? Pilipino talaga. Kasi pag bibili ka yung mga ibang bansa, pag bumibili dito yung mga jeepney, yun yung parang memorabilia na kinukuha nila or So, tsaka pag ganun ba, kasi doon rin ako sa opportunity na mas marami silang kikitain ba, yung mga jeepney drivers natin. So, ayan. Sa Thursday nga pala, muling meron naman pilgrimage sa Manawag. At para doon sa mga sasama, meron halos na kumpleto na yung sasama dyan. Aagahan po natin ang alis, at mas possible 4 o'clock. Usually 5 o'clock Ngayon aagahan natin dahil may problema ata doon sa talagang yung ating tawag ba dyan? Internet. Nagkaroon ng problema.
Live po tayo ha, hindi po tayo replay. Oo. Ito lang po talaga suot ko ng Biyernes. Ay, ganun. Sabi ko, parang ito rin pala yung suot ko. Kasi lamigin po ako eh. Eh, hindi naman siya parati nandudumin. Sinusuot ko lang po siya pag malamig. Defensive, naligo po talaga ako. Ayan po. Hello po, Ate Marina Espadilla. Hi, Marina. Ate Irene. Tita Connie Magnaye. Ate Angel Santos. Ayan. So po, Tata Bert, patapos na po tayo sa ating Oo, kawikaan. sa kawikaan. May naiwang isa. No? May iwang isa. Ayan. Tapos, kung may time po yun, mag-umpisa po kami sa Ecclesiastes. Yan ang mga ngaral. Mga ngaral. Very controversial na book yan. Yung mga ngaral. Mga ngaral. Okay po. At babasahin na po siya ng mga nangangarag. Ayan po. Unless meron ka pa Tata Bert, sorry, nadagdag balita po. Wala na rin naman ako mababanggit sa mga balita. Wala naman masyadong bago eh. Okay. At hindi ako interesadong ano yun pa yung mga tungkol sa politika, Oo nga po. tungkol sa ICC, or whatever. Opo. Kasi pag-pray na lang natin sana kumanda ang Anong ating- maganda. Yes, ayan po. Pagbasa mula sa libro ng mga kawikaan or Proverbs chapter 31. Yan. Mga kawikaan ng ina ni Haring Lemuel. Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng masa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo Uy. at salapi at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Tama. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan, kapag lasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawi ay di na matandaan. Tuloy ko ba, Tata Bert? Or... Tuloy mo na. Konti na lang naman din yan. Apo. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Yeah. Yan. Dito ang maganda naman yung payo na ibinigay ng mother niya kay Lemuel, no? It's about yung tungkol sa babae nga naman. Dahil ika nga marami kasi na mga hari o mga kilalang tao ang ikang naapektuhan ng kanilang pamumuno dahil sa babae. Yan. Well, I think parang may nababasa ako dito sa ano nito eh. Binabanggit ang tungkol sa babae. Binanggit ang tungkol sa alak. Yan ay dalawa sa tatlong bagay na nakakalasing. Ang babae nakakalasing. Yung alak nakakalasing. Kapangyarihan nakakalasing. Kaya pinabasa ko rito sa iyo yung huli. Opo. Ipagtanggol mo. Dahil pag nalasing ka saan, hindi mo ipagtatanggol ng mga ano eh. Opo, tama. So tatlo. Pasok yung tatlo talaga dyan na nakakalasing. Yes. Babae. Yung alak mismo at yung power. Di ba? Opo. Kaya nung tinitignan ko kako parang hindi basta-basta pinagsunod-sunod yung pagsasalita eh. Tama May po. ibig ipahiwatig talaga tungkol doon sa tatlong nakakalasing. Tama. At totoo yun. Marami kasing malalaking tao, kahit na sa modern days na ganito eh, maraming malalaking tao ang naapektuhan yung pagpapatakbo nila ng gobyerno o ng kanilang grupo dahil sa tatlong bagay na ito na nakakalasing. Pwedeng dalawa dyan, pwedeng isa lang, pwedeng yung tatlo mismo. Pero nakaka-apekto talaga. Yun. May masasabi ka ba? Opo, Tata Bert. Actually, ganda nga po nung Tata Bert na nakita mo yung tatlong yun. Sa akin,
Yung tatlong yun, talagang grabe ang impluensya. Malakas ang impluensya, pero hindi maganda. Hindi ka mapapabuti. Si Mark Anthony, Cleopatra. Okay. Sorry, tatawag. Kaya Mark. Oo nga, Opo. no? Si Mark Anthony, si Cleopatra. Cleopatra. Tapos, Si ano po, Tata Bert? ay, Si Marilyn Monroe. Marilyn. Opo. Maraming mga sikat na tao na ano niyan. Opo. Ang isa pa, Cleopatra, hindi lang basta ganyang magaling na mamuno, matalino rin. Talino rin. Even Marilyn Monroe, matalino. Tama po. Helen of Troy, Tata Bert. Hindi Hindi ko masyado. masyadong, basta maganda lang siya eh. Opo. Pero hindi naman masyadong nabanggit yung tungkol sa niya. Kapangyarihan. Ayan. Oo nga po. Yun ang pagkaka-analyze ko dyan sa niya. Yes. It's about yung tatlong nakakalasing na bagay Tama. Opo. na dapat iwasan ng isang hari o ng mga namumuno. Yes. Tama po. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Uy, Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Sabi mo na tablet po. Sige na, sige na. Sige po. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayan. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Talagang dito binabanggit yung isang mabuting may bahay, no? Marunong magpatakbo ng bahay, alam niya yung gagawin ng bahay para maging maayos yung kanyang anak, yung kanyang asawa, lahat ng bagay na para sa ikagaganda ng kanyang tahanan. Talagang ginawa niya upang maging ilaw ng tahanan. Yung isang ina na binabanggit niyan. Talagang grabe naman yung sipag niya, no? Opo. Parang perfect, perfect wife. Oo. Pero kaya ganun? Yan ang tanong naman dyan eh. Hindi perfect at the birth, pero meron naman pakiramdam ko na talagang masinop, maayos, asikaso. Oo. Tingin ko marami pa naman. Sige, tuloy mo na. Sige po. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin Yun, araw-araw. so ibig sabihin, hindi lang basta porque masipag, ganun-ganun na, iniingatan din niya yung kamay niya at katawan. Ibig sabihin, yung tungkol sa kanyang kalusugan, hindi niya magpapabaya. Dahil kung hindi niya aayusin at hindi niya babaliwalain niya yung epekto sa kanyang kalusugan, mawawala rin yung kanyang niyan. Manghihina siya, ganun mangyari. So, talagang dapat bantayan rin niya yung kanyang kalusugan. Alagaan ang kanyang kalusugan. Oo. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga. Bihira talaga yung ganyan. Ang alam ko niya ng mga naunang panahon, maraming ganyan. Opo, tatabi. Marami. Masasabi ko naman, no, mabanggit ko na rin, o may pagmalaki ko na rin yung mother ko, no? Ganun eh. Minsan niya naghihintay sa tatay ko anong oras na ng gabi umuwi tatay ko noon. Dahil minsan overtime ko, no? Pero nagtsatsagang maghintay. Talaga nakikita. Tapos pagdating pa niya, malamig na yung pagkain. Iinitin uli yun para makakain lang na mainitin. Ganun, no? Masikaso po. Yan, totoo yan. Siya'y gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling damit. Okay, tama. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Ito nga po pala masasabi ko sa mga ina, no? Gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling damit. Not necessarily humahabi ng sariling damit. Yung marunong ka lang magtahi, yung magsulsi-sulsi, napakalaking bagay po.
Importante, mas na dapat alam po ninyo yan. Yung mga magulang, o yung mga ina. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na linong-lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Yan, ganyan talaga. Pag ang isang ina ay napakabuti, magre-reflect yan sa asawa eh. Yung asawa naman lalong magsisipag yan na ma-maintain niya yung kanyang tahanan ng maayos. Makapagpo-provide siya ng gusto ng maayos. At malalaman niya ng mga kapitbahay o ng ibang tao at titingalain siya dahil sa napakaganda ng takbo ng kanilang tahanan. Ganun yan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga Talaga malaki. may ano pa, no? may negosyo pa. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na Yan. darating. Kung baga sa ano, hindi nagiging losyang. Opo. Yung iba Fresh. kasi, fresh na fresh. Kaya tama si senior eh. Yung sinasabi niya na sa bahay, ang sinusuot yung panlakad. Ay, opo. Di ba? Yes. Talagang ikaw yung pinapakita na usturyosa, umaayos pa rin sa bahay. Yes. Hindi ang sinusuot yung losyang na. Totoo po. Oo. Totoo. At ano nga naman ang mangyayari doon sa damit na bago kung itatago mo na lang? Correct. Opo. Hmm. So kung ano suotin mo, yun yung energy rin. Ako naniniwala ako dun, Tata Bert, Hmm. na kapag pag kasi ang suot mo maayos yung pag-iisip mo, pero pag ang suot mo yung pantulog lang, lalo kang parang, di ba? Hindi nang tatama rin kasi lang Totoo. pantulog. Ayun. Yan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Yes, tama. Importante yan. At ang turo ay pawang katapatan lalo na sa mga bata. Huwag magsisinungaling. Huwag huwag ikukumpara yung mga anak mo doon sa ibang tao. Huwag. Basta kung ano lang kaya mong iyan sa bahay, hanggang doon na lang yun. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Talagang masipag. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Yes. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit Talaga. ka. Talaga. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay para karangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Tama talaga. Pagka ganyan talaga ang isang may bahay, dapat talaga na maging halimbawa ng isang komunidad o ng isang lugar. Dapat pamarisan yung ganyan, no? Sa amin may pagmalaki ko na lang ang pagsasama namin ng misis ko dati. Nagtataka sa akin yun eh. Sabi niya sa akin, Sitar, dahil ako, ever since na maging asawa ko siya, hanggang kinuha na siya sa akin, hindi kami nag-away. Ilang years? Oo. Kaya minsan kinausap ako ng misis ko eh, Sitar, bakit? Bakit hindi mo ako inaaway? Siya pa nagsabi na gamitin ako. Bakit naman kita aawayin? Hindi, minsan Nakakapagtaka rin kasi. Oo, nagtataka. Pag nag-away, pag nagkatampuhan kasi kami niyan, halimbawa, hindi namin pinatatagal. Hindi tama. namin umaga. Bukas pa. Opo. Sa pagtulog pa lang namin yan, kung sino unang dumantay, yun ang may kasalanan. Paghingi ng tawad niya yung pagdantay na yan. Minsan ako, ganun. Ayun. Pagtapos, alam mo na kung ano mangyayari. Pagtapos yung dantayan na yun, kinabukasan, maayos na ang ano. Hindi namin pinatatagal talaga. Baka yun po, sample, secret to a very strong relationship. Huwag pag may konting tampuhan kayo, huwag patatagalin. Huwag pairalin yung ego. Yan. Huwag pairalin yan. Pagmamahal ang pairalin. Ay, nakakatuwa naman. Thank you for sharing that. Kasi yung ibang babae, naghanap pa nga ng away, di ba? Ay, Sila yung oo. wala ka nung
ginagawa, pero yung Ganun. nakakatawa. Ayan po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Napakaganda ng ano niya, ng Yes. verses niya. Opo. Natapos po natin yung kawikaan Ayan. sa magandang nota na tinatawag. Opo. Tsaka ang ganda po nung yung huli, yung nagsimbolo siya yung mga ina natin, ina ninyo. Yan. Nanay po ninyo pala, sorry. Ina ninyo. Ayun na po. Yan. Dito na po tayo sa susunod na kabanata po. Ang mga ngaral. Tama po ba? Ang mga ngaral. Ang mga ngaral. Chapter 1. Sa mga kung English po yung inyong Ecclesiastes po yan. Ecclesiastes. Wow. Hindi ko lang, sorry, tataberta research, bakit Ecclesiastes? Mga Hindi ko nagtuturo alam. po ba sila? Sige po. Siguro hindi ko rin Sige po, check natin yan. Ayan po, chapter 1. Walang kabuluhan ang lahat. Talaga. Heading pa lang. Oh, Walang kabuluhan ng lahat. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Anak ni David na hari na Solomon. Oh, yes. Opo. Si Solomon, Haring Solomon pa rin po. Tama. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Kung si Solomon ang sumulat nito, so umpisa pa lang, parang may negatibo ng Opo, walang kabuluhan. walang kabuluhan. Walang meaning ang mga ginagawa. Walang kabuluhan ng lahat. Okay? Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na Yan ang paikot-ikot. natural kasi, Yes, po. nature. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ah. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang nangyayari ngayon ay nangyari na noon. Yes. So parang mangyayari pang muli. Opo. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. So ibig sabihin, yung nangyayari ngayon ay nangyari na noon at mangyayaring muli in the future. Pero yung mga pangyayari yan, hindi yung yung pagkaka-involve ng parehong tao. Opo. Di ba? No? Siguro ibang tao naman yung makaka-experience ng gano'n. Tama po. Mm-mm. Sige po. I-next ko na po dito. Mm. Ang karanasan ng mga ngaral. Ako, ang mga ngaral, ay naging hari ng Israel. Sinisiyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na mabibilang ang wala. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Dahil kinakailangan talagang magtrabaho ang tao, kumilos ang tao, at hindi yung Sige lang po. Okay.
anong purpose nung paglalang ng Diyos sa tao? Yun ang Yun, big may question. purpose yan di ba? Opo. Sige, tuloy. Tuloy natin. Talaga very controversial. Yes. Sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Dito masasabi ko na si Solomon nga ito. Mm. Ang karunungan daw niya higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem, di ba? Opo. Dahil sa wisdom na. Yes. Wisdom, ha? Opo. Pinag-aaralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin at habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang kapighatian. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wow. King Solomon nga. King Solomon. Oh, Haring Solomon. Ang isa lang ano ko diyan no, ang lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan eh. No po, totoo. May dahilan yan eh. Bakit kinreate ang tao? Bakit nag-aasawa ang tao? Bakit nagtatrabaho ang tao? Pero bakit walang kabuhulan? Kabuluhan. Kabubulan. Kabubulan. Sorry. Bakit walang kabuluhan? Nakaka-intriga tong ano nito. Pero maganda ha? Opo, kasi paiisipin ka po eh. Yun lang, no? Ang sa akin lang kasi ang masasabi ko nga, bakit sinabi ni nung mga ngaral dito na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Eh, yung pagdalang lang ng tao, eh, may ibig sabihin, may purpose na yan eh. Anyway, siguro, as we go on, malalaman din natin yung kasagutan dyan. Yun yung sagot, Tata Bert. Yun yung sagot, yung sinabi mo. Na? Kasi, for me, ewan ko sa akin, Tata Bert. Pag sinabi mong walang kabuluhan, wala siyang, try ko pa i-translate, wala siyang sense. Pag sinabi mong walang kahulugan, wala siyang purpose. Para magkaiba siya for me. So, yung pagkasabi mo sakto ngayon na malalaman natin as we go on, feeling ko nung time po na to, habang nangyayari lahat yan, sa totoo lang, it will really not make sense kay Haring Solomon. But then, may mangyayari na this will make sense. So, let's say for example, ngayon, binabasa natin to, ngayon, nagme-make sense siya kasi kailangan natin siya aralin. Ayun, Tama ba? correct. Tama ba, Tata Bert? Very nice na ano Parang, tama. yun yung ano ko, feeling ko. Oo. Kasi, for example lang, Tata Bert, nung time na pinalayas na dito kayong lahat, tayong lahat sa center, hindi natin maintindihan yung, kumbaga that time, walang kabuluhan lahat na nangyayari. Bakit? Tama naman yung ginagawa natin. Libre naman yung panggagamot. Wala naman tayong ginagawang masama. But it made sense after kasi kailangan mangyari yun. Baka kailangan natin magsama-sama. Tapos, saka dadating yung blessing. Yung parang, kasi yun, may magbibigay pala ng pera para mabili yung center. Pero kung in terms of kahulugan, parang iba siya. Ewan ko lang po, hindi po ako expert, pero parang tinatry ko lang siyang i-translate into something na... Kayo po, no, ang maganda, basahin nyo rin po itong mga ngaral na ito. At mas maganda yung mag-share din kayo sa amin kung ano yung inyong pagkaka-analyze, kung ano yung sa inyong pagkakaintindi. Please help us din. Kami naman ni Anjay, gagawin din naman namin yung aming makakaya upang ma-share din sa inyo kung ano yung pagkakaunawa namin dito sa binabasa natin ito. Remember, pinag-aaralan po natin Bible reading. Yan. Po kami, hindi po ito yung correct, but hindi po yun. Pero nakaka-challenge itong ano nito. Ang ganda eh. Nakakatuwa. Pero hindi ko lang naalala mo, tinanong natin si Sir, ano po bang purpose, ba't ginawa ni God yung mundo? Ang sinabi niya, bored siya eh. Yun ang sagot niya, naalala ko po.
Parang the very quick answer niya. Kasi bored siya. Nakita niyang maganda eh. Bored. Kaya tinuloy niya hanggang nakita niyang maganda. Bored. So, baka nung time din na yun, sabi ni Lord, bored ako. Wala nang Dahil siya lang kabuluhan. naman yung tag-iisa eh. Oo nga naman. No? So, gagawa lang ako, since maganda siya, at di ba siya ay nasiyahan, yung ganun sa Oo, Genesis. tama. Ganyan nga sa Opo. Bible eh. Kasi bored siya. At ang Diyos ay nasiya sa kanyang creation. Opo, yun na yun. Masaya siya. So, that time, hindi niya rin alam siguro. Hindi ko po alam. Pero God siya. Dapat alam niya lahat. So, Lord, ikaw na. Ayun. Yun lang naman po. Pero, ganda, ano siya. Ganda ka. Tama ka, Tataber. Challenging to. Ayan. Okay, senyor. Pagbalik mo po, ah. We need you here. Babalikan natin to, senyor. Opo. Pagbalik mo. Madaling tandaan, chapter 1. Oo. Ayan po. Ayan. Chapter 2. Kamangmangan ang maging makasarili. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit, ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mahardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uring ng punong kahoy na mapapakinabangan ng bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami, walang kasing dami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing na sasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa kong lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang ng sa mga nauna sa kanya. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at ang kamangmangan. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisa ang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya't kinamuhian ko ang buhay, sapagkat pawang kahirapan lamang ang itinulot nito sa akin. Lahat nga'y walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At sinong nakakatiyak kung siya'y marunong umangmang? Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan.
Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng gusto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito'y hindi tama. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Yan. Well, dito po talaga, no, lahat halos ng ginawa niya. Remember, kung si King Solomon to, nasa kanya halos ang lahat na kayamanan, katalinuhan. Pero still, nasabi niya na wala pa rin kabuluhan. Pero ang maganda rito, yung bandang huli nung binanggit niya yung tungkol sa Diyos. No? Ang hirap nitong ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Paano ko ba ipapaliwanag ito? At least dito, no, binanggitan niya yung tungkol sa Diyos. Si King Solomon kasi, kumukuha rin ng kanyang kaligayahan sa pagsunod sa mga ikakautos ng Diyos. Napapatakbo niya ang kanyang kaharian sa pagsunod din sa utos ng Diyos. Parang may ko lang na ang kaligayahan ng tao talaga ay yung connection niya sa Diyos Ando doon At pag humiwalay ka doon, talagang mawawala ng kabuluhan mismo ang lahat. So, ang ligaya ng isang tao ay yung kanyang connection mismo sa Diyos. Parang doon ko lang na yung mga bagay-bagay na binanggit dito No? Lahat ng bagay kasi na makukuha mo, once na makuha mo yan, dahil nga sumunod ka sa Diyos, nakapagpapataba ng puso yan Although sinasabi niyang walang kabuluhan, sa isang tao na nakatanggap ng ganon, dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos, isang milagro yan Isang magandang bagay yan na dumating sa tao. So kung ako kasi tatanungin tungkol sa bagay na ganyan na yan, walang kahulilik na kaligayahan ang nadarama ko. At hindi ko masasabing walang kabuluhan. Yun lang masasabi ko dyan. Ang hirap talaga sa totoo lang, no? Kayo, baka kayo dyan na mga nanonood, nakikinig, i-share nyo rin po sa amin kung ano yung may dadagdag nyo sa tinatalakay namin ni Anje rito. May masasabi ka ba, Anje?
Nakalagay lang po dito sa footnotes, walang kabuluhan o kaya isang palaisipan. So parang yun. Yeah, oo. So tama po, palaisipan siya kami. Napapaisip po kami ni Tata Totoo, Bert. totoo. Opo. Pero ito po, Tata Bert, yung naano ko lang, nakuha ko dito. Pag binalikan po natin yung titulo, kamangmangan ang maging makasarili. Ayun. Pero, kung na-observe mo rin, Tata Bert, lahat ng sinasabi niya, parang ang dating kasi sa kanya, lahat ng pinagpaguran ko, hindi ko pakikinabangan. Ibang taong makikinabang. Yes. So, pag ganun mo in that way tinignan, ibig sabihin, ang buhay mo ay walang kabuluhan kung magiging makasarili ka lamang. In short, lahat ng ginagawa natin ngayon, hindi para sa atin. Yeah. Itong sinulat ni Solomon, itong lahat ng tinura niya, nung time na yan, hindi niya rin maintindihan. Pero hindi niya alam, yung ginawa niyang ito, dagdag karunungan pala sa henerasyon natin. So, kumbaga, yun nga, walang sino man ang nabubuhay, di ba, para sa sarili lamang. So, kung gusto mo maging kabuluhan, yung makabuluhan ang iyong buhay, isipin mo, lahat ng gagawin mo, totoo naman, hindi ikaw Hindi yung sa sarili lang eh. mag-benefit Oo, totoo. Hindi sa sarili lang. Kundi kinakailangan talaga na magbibigay ka rin sa iyong kapwa. Share. Kung ano man yung dumating sa iyong buhay na galing sa Diyos. Isi-share mo rin sa iba. Ganun. Ganun lang ang ano eh. Dahil kung susuluhin mo nga lang yan, at may mangyari siya na dedo ka na, talagang wala nang kabuluhan yan. Pero, kung marunong kang mag-share, marami kang napapasayang tao, mamatay ka man, at least may napasaya ka. At least yung purpose mo rito sa mundo, nagampanan mo. That to me, yun ang bagay na ano rito eh. Ang importante lang, nilikha tayo kasi ng Diyos ng may dahilan. So, nasa atin na. Nasa atin na mismo. Kung gagawin natin walang kabuluhan, yung pamamalagi natin sa mundo, o gagawaan natin ng magandang dahilan. Ang pagiging kapwa-tao po kasi ay napakagandang bagay. Huwag natin intindihin ang pangsarili. Makipag-share tayo, magmahal tayo. Ando doon ang purpose ng existence natin, hindi para sa atin lang. Yung ika nga, mapasaya natin ang ating kapwa, makatulong tayo sa ating kapwa, mahalin natin ang ating kapwa. That to me is the very purpose ng isang tao. Although kung titignan mo, walang kabuluhan, may kabuluhan po sa totoo lang. Nagkaroon ng kabuluhan yung existence mo sa ibang tao. Sabihin ng wala sa sarili mo sa ibang tao, mayroong kabuluhan. Kabuluhan na yan. Kabuluhan na naman ako. Well, nakaka-challenge talaga itong ano ng mga ngaral, no? Kung titignan mo, malalim masyado, pero ika nga ilalabas nito kung ano ang totoo sa isang tao. Ilalabas nito ang dahilan kung bakit ka tao at patunayan mo na hindi lahat ay walang kabuluhan. May kabuluhan po. Sa tingin ko ito yung inaano nito eh. Yes, at pinapag-isip ang tao kung ano ang purpose niya. No? Huwag mong intindihin na walang kabuluhan eh. Patunayan mo na may kabuluhan. Kabululan. Patunayan mo, Tata Bert. Patunayan. Yun ang ano, no? Tama nga naman, no? Yun talaga. Patunayan mo na ang lahat ay may kabuluhan. Patunayan. Saka kung naging makasarili ang Diyos, wala tayong Jesus. Totoo. Walang yun yung naisip ko, Tata Bert. Kung selfish si God at ginawa niya lang to dahil inisip niya yung sarili niya, hindi na nagsakripisyo, hindi na niya sinakripisyo yung anak niya para sa atin. At ang sakit nun na makita mo yung anak mong
nakapako sa krus Oo. para sa kanya. Yun ang ganda, Tata Bert, maganda yung kasi pinag-isip tayong lahat. Parang feeling ko alam ni Solomon, pwedeng pinag-iisip tayo, or the time nga nang ginawa na yun, baka in time mag-make sense sa atin. Yeah, tatama. Yeah. Well, talagang ika nga, challenge tayo nitong mga ngaral, no? At kayo, no, challenge din po namin na sumama sa pag-iintindi itong binabasa po natin. Makukuha, sabay-sabay natin pag-isipan. Share tayo ng kaalaman kung ano man yung dapat natin matutunan dito. Napakaganda po kasi. Napakaganda. Pero kung babasahin mo lang ng basta-basta, maiinis ka. Opo. Maiinis ka eh. Pero kung nanamnamin mo ang bawat napakaganda. Napakaganda talaga sa totoo lang. Yun ang rason kung bakit dapat binabasa yung chapter ng buo. Yes, Tama. tama. Kasi pag wala palang kabuluhan ng buhay, yun na yung Yun lang. iisipin. Yun ang makikaintindi mo. Opo. Tsaka sa ngayon na sitwasyon natin na habang may tinutulungan na iba si Senyor, may dahilan din kung bakit nangyari Correct. yun. Correct. Yung, Diba? yung ilang panahon na hindi natin kasama si Senyor dito, may dahilan din po yan. Yung, ika nga although, no, bumababa yung bilang ng pasyente, dumarating na babawasan, siyempre, ang hinahanap nila si Senyor, hindi pa kasi nila naunawaan na sinabi mismo ni Senyor, huwag maging Senyor-centered. Dapat God-centered. Unfortunately, hindi pa masyadong naintindihan ng iba yung mensahe ni Senyor. Hopefully, sa mga darating pang araw, sa mga darating pang healing days, makuha nila yung talagang ika nga nila naman nung nasabing mensahe na yan. Ganda. Ganda. Ngayon, nag-make sense na. Yeah. Noong una, tayo mo? Paring Solomon is that you? Pero napakaganda. Naku, sana marami pong makanood ng replay kasi baka busy. Pero sana po napakaganda. Ayan. So, yung pagdasal lang po natin na maging okay po, kung nasa man si Senyor, maging healthy siya. Marami siyang matulungan. Kasi pwedeng nangyari ito dahil may purpose siya doon. Kung nasa man siya, may purpose din kung bakit kami nila Tata Bert na Miss Linda yung nandito. And sana po mahanap din natin na gawin natin yung buhay natin ay isang makabuluhan na buhay. Ayun lamang po. And knowing Senyor, no? Hindi basta-basta aalis siya ng center nang hindi po mas mataas ang dahilan. Correct. Mas mataas po ang dahilan niya. For a bigger purpose. Kaya ika nga, hintayin na lang natin yung pagbabalik niya. In the meantime, punta-punta sa center. Punta-punta sa center. Para ika nga may mga napag-uusapan tayo, mga magagandang bagay. At mamaya po meron tayong online po, prayer vigil po yan, 10 o'clock. Dito rin po sa Senyor Anthony Facebook page. At bukas nga po pala, sa mga interesado sa sumama sa novena, 8 o'clock po yan sa pangunguna ni Pita Hermi Rodriguez. May novena po tayo. And then, yung pag-uulit ng aking lecture noong nakaraang Sabado, yung naunang dalawa sa 7 last words na binanggit ni Jesus habang siya po ay nakapako sa cross. Thank you po sa inyo at sana marami po kayong matutunan at maging makabuluhan ang ating buhay. Yan ang wish ko po sa lahat. Bye-bye! God bless po!